Nag-init pa ang mukha ni Nati na kulang na lang ay hilingin na sana ay bumuka na lang ang lupa na tinatapakan nila at biglang lamunin siya upang makaiwas sa sobrang kahihiyang nararamdaman. Kanina ay umuusok ang bumbunan niya at galit na galit siya sa gobernador. Ngayon naman ay bigla na lang naglaho yon nang dahil lang sa isang dampi ng halik. Hindi siya makapaniwala. Ganun na ba siya kabilis mauto? Bakit ba lagi siyang pinagkakanulo ng kanyang katawan? Palaging may sariling desisyon kahit ayaw niya. Halika na sa loob. May mga documents akong kailangang ipakita at ipabasa sa'yo. Gusto kong hingi ng opinyon mo at kung anong masasabi mo. Malambing na hila at saad ng gobernador na kinagat ang labi. Nagpahila naman si Nati na hindi na inintindi kung anong ibig sabihin doon ng gobernador. Tututol pa ba siya nagawa na naman itong tunawin ng galit niya. Naiwan ang kanyang isipan sa saglit na halik na kanilang pinagsaluhan na para bang yun ang pinakamagandang bagay na nangyari sa pagitan nila. Nagawa na naman itong yanigin ang kanyang mundo at pagkatao nang dahil lang doon. Magkasunod silang pumasok sa loob ng apartment na parang hindi nagkaroon ng pagtatalo sa loob ng sasakyan. Hila pa rin ito ang kanyang kamay at hindi binitawan. Pinakilig ng gesture na yon ni Gaston si Nati na sa mga sandaling iyon ay parang nasa alapaap, nakalutang. Gaya ng dati na parang wala na naman sa tamang katinuan ang kanyang sarili. Nagawa siyang baliwin na naman ng gobernador nang dahil sa halik. Wait lang ha, Nati. Bubuksan kong pintuan. Ang lahat ay katulad ng dati, walang nagbago. Marangyang mga kagamitan tulad ng dati at makikitang inalagaan ito ng mabuti. Ni walang konting alikabok. Yun ang unang napuna ni Nati nang tuluyan na silang makapasok sa loob ng apartment. Ang buong akala niya ay pinabayaan na din ni Gaston ang apartment na yun dahil sa huli nilang pagbisita ni Brixton ay ang kalat ng labas noon na halatang walang nag-asikaso o wala man lang bumibisita dito upang malinisan man lang. May mga prutas pa sa pagkainan na bagong hugas. Lahat ay paborito niya. Nahulog na doon ang kanyang panga sa gulat. Ang nostalgic naman. Parang hindi lumipas ang 2 mahabang taon sa loob ng apartment na yon. Am I dreaming? Totoo ba talaga itong nakikita ko? Kung gaano ko iniwan noon. Yun pa rin ang ayos. Proud na sinundan ni Gaston ang mga mata ni Nati matapos sa bitawan ng kami ng babae upang maisarang pintuan ng apartment. Lumapad pang ngiti niya nang makitang lubos ang pangungulila ng mata ni Nati na gumala pa sa kabuuan ng kanilang dating apartment. Ganun na ganun din ang nararamdaman niya noong una siyang ditong pumunta. Noong nalaman niyang nawawalang dating nobya. Ipinalinis ko sa sekretary ko at nagpabili na rin ako ng mga prutas at pagkain pwedeng lutuin na alam kong favorite mo. Ilang taon nang lumipas pero tanda ko pa rin kung anong mga gusto mo, Nati. Hindi pa rin kumibo si Nati. Halata sa kanyang mukha na sobrang na-touch siya sa ginawa at sinabi ni Gaston. Para tuloy gusto niya nang sugurin to ng mahigpit na yakap bilang pasasalamat sa kanya. Mabuti na lang at pinigilan niyang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng basta na lang bumigay sa kanya. Akala ko ba ay tungkol kay Brixton ang pag-uusapan natin. Sabihin mo na sa akin kung ano yon at gusto ko na rin na kagad na umuwi. Inaantok na ako. Napagod ako sa date. Gusto ko na magpahinga. Wika niya para ikubli sa gobernador ang kilig na kanyang nararamdaman at lihis ang usapan nila tungkol sa nakaraan. Baka akala mo'y nagkakalimutan na tayo kung bakit ako sumama sa'yo dito, Governor Barcelo. Payak na tawa si Gaston. Basang-basa niyang mukha ng babae kung galit ito at base sa nakikita niya umaarte lang itong galit na ang totoo ay naglaho ng galit nito kanina sa pamamagitan pa lang ng isang halik niya dito. Ganun pa man ay sinakyan na lang niya ang babae. Nati, huwag mong sabihin na ginamit mo lang si Mommy para makasama mo ko dito. Akusasyon at bintang ni Nati na pinandilata na ito ng mga mata. Ganun pa man hindi na maibalik ni Nati ang simangot niya. Lumakas pang tawa ni Gaston na humakbang na't nilampasan siya. Sinundan naman siya ni Nati na natatawa na rin dahil alam niya na hindi pumasa ditong pagpapanggap na ginawa niya. Mukhang hindi na talaga epektibo sa gobernador ang pagtataray niya ngayon. Hindi na yata to naniniwala sa kanya. Maupo ka na. May nuwesto nito sa sofa na kagad namang sinunod ni Nati. Nalipat agad ang mga mata ng babae sa mga documents na sa center table na dinampot ni Gaston. Tinanggap niya yun, ninabot sa kanya at binuklat-buklat ang makapal na pahina
habang kunot noo. Documents ito ng magiging support ko kay Brixton financially. Basahin mo, pwede kang mag-demand kung sa tingin mo'y kulang pa yan. Willing naman akong dagdagan kung sasabihin mo sa akin hindi sapat. Napag-usapan na nila yon ng kanyang hipag na si Krisa dati. Pinayuhan siya nito na kapag nag-offer si Gaston ng support kay Brixton, tanggapin niya yon dahil para yon sa kanilang anak. Binuklat-buklat ni Nati yon na hindi niya gaanong maintindihan ang ibang mga nakalagay at tinatamad siyang intindihin yon. Nang tumayo si Gaston ay sinundan siya ng tingin ni Nati. Humakbang ang gobernador patungo ng kusina upang magbalat ng prutas para sa kanyang bisita. Ang tanawing yon ay nagdala pa kay Nati sa kanilang nakaraan. Yung tipong wala silang ibang inaalala na mga panahong yon kundi kung kailan sila muling magkikita. Sobrang alaga siya ng gobernador. Mahal na mahal. Sobrang iniingatan na masaktan. Basahin mo na yan. Hindi ko sinabi sa yung pagmasdan mo kung magbalat ng prutas. Biro ni Gaston ang mahuling mga mata ni Nati na nakatitig sa kanya habang hawak nitong folder na ibinigay niya. Kagat ng labing napapahiyang ibinaling ni Nati ang mga mata sa hawak niyang documents na kahit anong pilit niyang pagbabasa ay wala pa rin naman siyang maintindihan kung anong ibang nakasulat. Child support, yun lang ang salitang kanyang naintindihan sa papel. Hindi niya man lang tinapunan ng tingin ng gobernador. Nang lumabas na ito ng kusina, bit-bit ang plano ng mga prutas. Nakita ni Nati sa gilid ng kanyang mga mata nang ilapag ni Gaston ang plato sa may harap niya. Takam na takam man dahil hindi naman niya nagustuhan ang kanilang kinain ng ka-date, hindi pa rin siya kumuha doon. Kuha na, huwag ka nang mahiya. Alok ni Gaston sa kanya na ikinailing ng mariin ni Nati. Kinailangan pa ni Gaston ang kumuha noon at ipahawak sa kanyang kamay ang tinidor na may tusok ng prutas na hindi naman nagawang tanggihan ng babae. Kunwari ka pang ayaw mo, favorite mong mga to. Dugtong ni Gaston na hindi niya pa rin nililingon. Humigpit ng hawak ni Nati sa tangkay ng tinidor. Gusto niyang irapan ng gobernador. Malinis yan, wala ko nilagay na anumang gayuma. Hindi ko naman yan kailangang gawin. Somehow ay namiss rin naman ni Nati na asikasuhin siya at alagaan ng ganun ng gobernador. Iba ang pag-aalalang ibinibigay nito sa kanya na batid niyang puno ng pagmamahal. Damang-dama niya. Marahil ay kaya sobrang minahal niya pa ito kumpara ng pagmamahal niya noon sa dati niyang fiancé. Magiging ipokrita siya kung hindi niya aaminin ito ngayon sa kanyang sarili. Pahapyaw siyang tinignan ni Nati nang marinig ang huling litanya na kanyang sinabi. Parang pinapalabas ni Gaston na patay siya dito. Tigilan mo nga ako. Angin niya na muli pang ikinatawa ng mahina ng gobernador. Kumain ka habang nagbabasa. Naupo na si Gaston sa kanyang harapan at hindi pinansin ang pagtataray niya. Hindi rin to naupo sa kanyang tabi na unang inaasahan ni Nati na medyo nagbigay sa kanya ng karampot na kahihiyan. Ibinalik ni Nati ang paningin sa papel na hawak kahit pa wala pa rin siya doong maintindihan. Kumagat na siya sa apple na nakatusok sa tinidor. Lumambot ang puso doon ni Gaston na mas lumamlam pang mga matang nakatunghay sa mukha ni Nati na medyo nakayuko at nasa mga documents. Mahina muling natawa tila hinaplos ang puso ni Gaston na makita niyang mabagal nitong panguya ng prutas. Sobrang cute nito, parang bata. Nakikita niya sa kanyang nagmana si Brixton sa bagal kumain ng prutas. Gusto mo ba ng pasta? May mga ingredients dyan. Lulutuan kita habang iniintindi mo yan. Nang marinig yun ay biglang kumalamang sikmura ni Nati. Nag-uunahang bumalik sa kanyang isipan ang mga panahong ipinagluluto siya nito na isa sa mga ginagawa nitong sobrang nagugustuhan niya. Masarap itong magluto. Naalala niya sa gobernador ang hipag na si Krisa. Hindi may pagkakailang magkalahi nga ang dalawa na parehong may talent pagdating sa pagluluto ni kinabihag nilang dalawa ng kanyang Kuya Nick. Ibinaba na ni Nati ang documents na hawak at nagpa siyang tigilan na ang pagpapanggap na pagbabasa nito dahil wala pa rin talaga siyang katiting na maintindihan. Niloloko niya lang ang sarili niya. Huwag mo nga akong utuin, huwag mo akong suhulan at gamitan ng pagkain na alam mong kahinaan ko. Kahit ipagluto mo ko, hindi pa rin mapapawi nun ang inis ko sa pangbabaliwala mo sa amin. Hindi kita sinusuhulan, nakita ko lang na mukhang gutom ka. Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Sus, ano nagmamalasakit? Ang sabihin mo, ginagamitan mo ko niyang skills mo para mapatawad kita sa pagiging busy mo kuno. Huwag nga ako, Gaston. Kilala kita.
Kilala kong likaw ng bituka mo at ang mga teknik mo para mabilis na kitang mapatawad. Hindi pa rin tayo bate kahit na masarap ang ipapakain mo sa akin. Pinaghintay mo pa rin ako sa wala. Hindi pa rin magbabagong isipan ko kahit na anong mangyari. Nagkibit lang ng balikat doon si Gaston na muli nang tumayo at nagtungo ng kusina. Hindi pinansin ang mga maanghang na salita ni Nati na wala namang lamang galit. Napamura ng mahina si Nati nang muli niyang paglingon dito ay nagsusot na ito ng apron. Mukhang wala talagang makakapigil dito magluto. Nakakainis. Alam na alam niya talaga kung paano niya ako kukunin at papawiin ang inis na nararamdaman ko. Bakit ka naman kasi bibigay agad, Natalia? Palibhasa masarap siya at ang mga luto niya? Naku, magluluto pa rin ako. Bahala ka na kung anong kakainin mo. Alam ko namang hindi mo matitiis sa mga pagkaing inihahain ko na kinain kapag nasa harapan na. Pinaling saad ni Gaston na may sariling desisyon. Naisandal na lang ni Nati ang kanyang likod sa sofa at humalokip-kip na. Hindi pa rin niya inaalis ang tingin sa kusina. Kung normal na araw yon at gaya pa rin sila ng dati, kanina pa siya nasa kusina sa mahigpit na niyayakap ang gobernador upang lambingin habang nagluluto. Excited na matikman ang lulutuin ito. Ilang araw lang ang ilalagi nito noon sa apartment kaya naman ay sobra-sobrang sinusulit nilang dalawa ang bawat minuto. At dahil nasusulit naman nila, hindi na siya naghahanap kahit na kulang yon. Mabilis lang to, muling saad ni Gaston na ikinakiling na lang ng ulo ni Nati. Dahil kahit awatin niya ito'y paniguradong hindi naman makikinig ang gobernador. Binasa na lang niya ang tuyong labi ng laway niya. Alam kong na mismong luto ko, nakikita ko sa mga mata mo. Huwag mo nang subukang itanggi pa. Hindi niya sinunod ang gusto ni Gaston na basahin niya ang documents habang nagluluto to, nanunuot ng aroma ng kanyang niluluto sa ilong ni Nati. Kung kaya naman hindi na siya makapag-focus. Lalo pang nagpakalam yon ang sikmura ng babae. Hindi siya makapaniwala na mas nagutom siya. Yung tipong parang hindi siya nakakatikim ng pagkain ng ilang araw. Kulang na lang din ay tumulo doon ang laway niya. Napaayos siya ng upo nang lumabas na si Gaston ng kusina. Alam niyang hindi pa ito tapos dahil hindi pa rin naman siya tinatanggal ang suot na apron. Tumikim siya upang klaruhin ang kanyang boses. Muli siyang naupo sa harapan ni Nati upang ituloy ang pakikipag-usap na naudlot lang kanina. Nati, those papers in your hands are most of my personal assets and what I leave behind. And it also the part that the Barcelo family cannot divide. Kahit sinong maghabol, wala silang magiging anumang habol. Akin yan. Pag-aari ko. Sarili ko. Binibigay ko ng lahat ng yan sa pangalan ng anak nating si Brixton. Muling binalikan ni Nati ang mga papel na kanyang binabasa. Totoo ang sinasabi ng gobernador sa kanya. Nagangat na siya ng tingin. Bakit ito ibibigay ang lahat ng yon sa kanilang anak gayong buhay pa rin naman siya? Hindi ba't ang gusto naman nito ay ang magkaayos sila at maging isang buong pamilya? Ibig sabihin ba noon ay ginuguyo lang siya nito at muling inuuto? Wala talaga tong planong mabuo sila? Bakit may ibibigay na ang lahat sa kanya? Buhay ka pa naman at ang bata pa ng anak natin. Yun lang ang tanging naisip ni Gaston. Totoo naman na gusto niyang pakasalan si Nati at mabuo sila ngunit may nangyari sa minahan nila sa Baguio na siyang biglang pumigil sa kanya na gawin yon. Dalawa sa kanyang mga manggagawa doon ang namatay. Aksidente yun pero sa kanilang sisi kung kaya naman naninigurado lang siya na may magandang buhay na naghihintay sa anak niya kung sakali man na may mangyari hindi maganda sa kanya. Mabuti na yung palagi siyang handa. Masira man ang pangalan niya, sigurado na siyang may magandang bukas na naghihintay sa kanyang anak. Ito rin ang dahilan kung bakit naging busy siya at hindi nakasagot sa mga messages at tawag ni Nati. Siya nakalipas. Nabanggit niya yun kay Mrs. Bentacourt. Alam nilang buong nangyari. Bagamat wala namang ebidensyang magtuturo sa kanilang salarin sila, hindi niya pwedeng ilagay sa kapahamakan ng kanyang mag-ina. Hindi niya rin yun masabi kay Nati dahil baka kung ano na naman ang isipin nito sa kanya. Sekreto rin ng project nilang yon na hindi pwedeng malaman ng publiko dahil pihad ang mas lilikhayo ng malaking gulo. Baka magamit pa nilang kanyang mag-ina, bagay na iniiwasan niyang madami sila. Siya nang magsasakripisyo. Kaya mo ba akong hintayin pa ng another 2 years? Yung totoo, Natalia. Makakaya mo ba? Muntik nang mabilaukan sa kanyang sariling laway si Nati sa naging katanungang yon ng gobernador.
Cool na cool pang paraan ang tingin nito sa kanya na para bang normal na katanungan ang binitawan. Ano? 2 taon? Seryoso bang gasto na to na 2 taon siyang paghihintay? Tapos ano, wala rin naman. Nangatal ng labi ni Nati sa sobrang pagkairita kay Gaston na parang naglalaro ng damdamin niya. Ano siya, hibang? Bakit naman siya papayag ng ganung katagal? Lingid sa kanyang kaalaman na 2 taon pang natitirang termino ni Gaston bilang gobernador. Ayaw naman ng lalaking basta nalang magbitaw at abandonahin ang pwesto at hayaan niyang maiwan din ang mga proyekto na kanyang sinimulan. Gusto niyang tapusin ang laban, hindi na lang siya ulit hahangad. Walang humor na natawa na si Nati na para bang ang sinabi nito isang joke. Kailangan niya magbigay ng reaksyon. Sinamaan niya ng tingin si Gaston na hindi man lang nagbago ang facial expression. Bakit naman kita hihintay ng ganong katagal? Noong magkarelasyon pa lang tayo, pinaghintay mo rin ako palagi. Ano yun? Nawili ka na? Ano bang gusto mo? Wala na bang katapusang paghihintay ang gagawin ko? Umaapaw ng pagkadismaya sa tono ng boses niya. Hanggang ngayon ba naman, Gaston, gusto mong maging pabor sa iyong lahat? Paano naman ako? Kami ni Brixton. Kailan mo kami papaboran at uunahin? Gusto mong hintayin kita kagaya ng dati. Ilang taon pa bang hihintayin ko? Namin. Hindi ba pwedeng kami naman ni Brixton na maging priority mo? Ayoko maghintay. Pagod na ako maghintay. Narinig mo? Hindi kita hihintayin. Kung mahal mo kami ni Brixton, kaming uunahin mong intindihin. Ilang taon na siya at gusto pa rin ito maghintay siya. Hindi na sila pabata. Umaabanteng parehong edad nila. For Pete's sake. Maiintindihan niya kung nasa early 20s pa lang silang pareho. Hindi na eh. Kung sakaling pagbigyan niya rin ito sa kanyang gusto, paano pa nila dadagdagan ng kanilang anak? Makakabuo pa kaya sila? Huwag niyang sabihin sa kanya na habang maghihintay siya ay kailangan na naman niyang magbuntis at manatiling nakatago sa mata ng publiko. Kagaya na nangyari sa panganay nila, siya na nga'y naagrabyado sa nakalipas na mga taon. Bakit kailangan siya pa rin ang iintindi palagi sa sitwasyon ng gobernador ngayon? Sobrang napaka-unfair naman ni Gaston sa kanilang dalawa ni Brixton. Dala ng frustration at sama ng loob ay walang pakundangang inihagis ni Nati sa ere ang mga documents na kanyang hawak. Pasalamat nga itong hindi niya pinunit ang mga yon bago niya bitawan. Napigtas ng PC ng kanyang pilit na pinapahabang pasensya. Alam niyang para yon sa kanyang anak, ngunit hindi niya matanggap na bakit kailangan na siya na naman ang mag-adjust. Pinagbigyan niya na ito noon at hindi niya na yon uulitin ngayon. Okay na eh, lumalambot na ulit siya. Pero yung mag-requesto ng hintayin na naman siya parang ginagawa na siyang tanga. Kasabay ng pagpapalit ng ekspresyon ng mukha sa pagiging matapang na animoy hindi magpapagapi sa kalaban ay tinignan niya mula ulo hanggang paa ang gobernador na natili nakatikom ang bibig. Puno ng sama ng loob ang mga tingin niya na sinigurado niyang makikita ni Gaston. Hindi na kailangang itagong pagkakaroon niya ng masamang ugali. Pinanitili naman ni Gaston ang pagiging kalmado niya. Naintindihan niya ang reaksyon ng babae. Malamang nga ay ayaw niyang maghintay. Hindi niya naman to pipilitin kung talagang ayaw niya. Sinubukan niya lang. Nagbabaka sakaling makakalusot siya, ngunit mukhang napakalabo naman yata noon. Hindi namin kailangan niya ni Brixton. Malakas ng turan na hindi na makontrol ang sarili. Nananatiling kalmadong nakaupo pa rin doon si Gaston na halos hindi na huminga at kumurap habang nagwawala sa harapan niya si Nati. Sa totoo lang ay gusto niya nang tumayo at yakapin ang dating nobya upang pakalmahin ito, ngunit kapag ginawa niyang bagay na yon, lalo lang itong mag-uumalpas sa kanya. Baka magkasakitan pa silang dalawa, kung kaya naman nanatili na lang din siya sa pwesto niya. Dinuro-duro pa ni Nati ang mukha ng gobernador, na kulang na lang ay lumapat ang mga daliri niya sa mukha nito. Nanggalaitip ang lalo si Nati ng tila ba wala lang kay Gaston ang naging reaksyon niya. Ni hindi siya nito sinubukang kalmahin at yakapin, gaya ng madalas nitong gawin noon kapag nagagalit siya. Pinabayaan lang siya nitong ilabas ang kanyang galit at malalang sama ng loob na parang inaasahan niya. Ang galing mo rin no? Susuhulan mo pa talaga ako. Anong tingin mo sa akin? Walang ipon para ilaan sa future ni Brixton? Turo ni Nati sa sarili niya na bahagyang hinihingal habang nanilisik pa rin ang mga mata. Isaksak mo sa baga mo yung pera at assets mo. Hindi yan kailangan na anak ko. Pagmamahal, atensyon, buong pamilya.
Yun ang mga kailangan niya na hindi mo naman kayang ibigay sa kanya. Una pa lang hindi ka na sana nagpakilalang ama niya. Kung hindi mo rin yun magagampan ng mabuti. Fuck you! Ilang segundong natulala pa si Gaston nang pumartiyang lumabas ng apartment si Nati. Nang mahimasmasya na hinabol siya ng lalaki ngunit huli na, nakalula na ito ng pinarang taxi. Sa huling sulyap niya sa mukha ng babaeng namumula, alam niyang bumuhos ng luha ni Nati dala ng sobrang sama ng loob na ibinigay niya sa kanya. Nanghihina at bagsak ang magkabilang balikat na bumalik ang gobernador sa loob ng apartment at tahimik na pinulot ng mga documents na nagkalat sa sahig. Malalim siyang bumuntong hininga. Binitawan niyang sandali at tumungo ng kusina nang maamoy niyang sauce na kanyang niluluto. Pinatay niyang apoy noon at muli pang napatulala sa pasta na ipapakain niya sana kay Natalia. Nagsisisi siyang sinabi niya yon. Pero anong magagawa niya? Matimbang ang tungkulin niya. Oo nga naman, mayaman sila at hindi kailangan ng pera. Kaya bakit ko ba naisipang gawin to sa kanya? Malungkot niyang tanong na muling humakbang patungo ng sala upang sinuping muli ang mga documents at ibalik sa pinaglalagyan. Buong pamilya ang nais nilang mag-ina na alam kong hindi ko nga kayang ibigay. Tama naman siya. Hindi ko siya pwedeng suhulan ng pera at mga assets sa pag-aakalang yun ang magpapasaya sa kanya. Hindi na siya babaeng materialistic ngayon. Iba na rin ang mindset niya. Mapaklang napangiti na si Gaston nang maisip na sino ba naman nga siya para hintayin ni Nati. Buti sana kung buwan lang yun. Taon ang hinihingi niya. 2 mahabang taon. Matanda na rin siya. Maraming mas bata sa kanya. Isang halimbawa na lang ay yung kadate nitong lalaki na nakita niya kanina. Hindi niya pa rin kayang isa-publikong relasyon nila na malamang ay gustong mangyari ni Nati. Nais nito maging proud na siya, ang naging asawa niya. Muli pa siyang humugot ng malalim na hininga. I'm so sorry, Nati. Brixton. This is me. This is my priority. Ito ng buhay ko bago ko kayo makilala. Mahinang usal niya na hindi napigilang humapdi ang bawat sulok ng kanyang mga mata. Patang isinandal niya ang likod sa sofa. Ginalit na naman niya si Nati. Ngayon nag-uumapaw ang puot nito sa kanya. Hindi niya na alam kung maniniwala pa ito o muli niyang makukuha ang loob nito nang dahil sa katangahan niya. Maya-maya pa hindi na napigilan ng gobernador na malayang hayaang maglandas ang kanyang mga luha. Mabigat din sa dibdib na makitang ganun ng babae. Kung may pagpipilian, lang sana siya.